Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga taga-Visayas at Mindanao at kayong mga nanonood via online, maayong adlaw sa inyong lahat at maayong adlaw Kuya Juray. Mayong adlaw Deb, kamo diha nga nagtan-aw sa CCTN Channel 47 sa inyong mga probinsya kung unsa man nga cable nga provided by CCTN. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ito ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcomes. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Ozone po will help, no? So, Right. pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So, there will be improvement po ng cellular function and reduction ng inflammation. Ito yung magsasabi sa katawan natin na, merong problema, merong pamamagaba, merong pang nasira sa katawan. Kada episode among gihatod kaninyo ang mga impormasyon mahitungod sa mga sakit, pero dili lang ni para sa mga may sakit. Hasta usab kamo nga nagtan-aw mga walay sakit ug dili ganahan magkasakit. Ang nagbigay po sa akin yan, nakasaloob talaga yung anak ko na sinabi yung mami, huwag kang umiyak, huwag kang galing. Nagagamot na yan. Sobrang natakot talaga ako. First time sa buong buhay ko na naranasan ko lahat ng ganung laboratory. So natakot ako. Pero nandun din naman yung faith kay God na talagang lahat yun pagdadaanan ko dahil yun yung plano niya at talagang pagdadaanan ko yun. Pero nandyan siya para tulungan ako. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Nakakabigla din, ano? Lalo na, bata pa yung anak ko. Ang sabi naman ng doktor, kailangan daw operahan ako. Kailangan ko pong bumalik ng Dubai. Sabi sa akin, Sir, i-admit ka na namin. Sa mga nanonood ngayon sa online at local channel ng CCTN, ako po si Deborah. Mayong adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga nagtan-aw sa online. Kini si Juray and you are watching New Start Ozone Med Health and Wellness Talk Season 3. This is our new episode dinhi sa atong Season 3. Ano bang dapat abangan ng mga nanonood sa atin ngayon? Nako Kuya Juray, marami na tayong mga pasyente dito sa Ozone Med na may mga brain cancer at pabataan ng pabata ang mga nagkakasakit. Kaya ito ang pag-uusapan nila Doc Rio at Doc MI sa episode na ito. Tama ka, Deb. At alam mo, Deb, abang umiikot ako sa regional branches natin, no, talagang nakikita ko yung mga pasyente natin na from teenager na meron ng brain cancer or tumor hanggang sa mga seniors na merong sakit na ganito. At alam ko na marami din sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon, kamo din nga nagtanaw nga naa po may sakit nga sama ani o gusto mo nga mga impormasyon paano or unsaon na mo pagtabang ninyo, tutok mo kay kami, andam nga mo tabang ninyo. Kauban nato sa episode nito si Doc MI o si Doc Rio, di na nato padugayon ani anang atong mga doctors. Good day! Maayong adlaw sa inyong tanan. Narito po tayo ngayon again for another episode ng Newly Start program. With me is Dr. M.I., our physician resident in Cebu branch of Ozone. Mati ka muna, Doc. Yan, maayong adlaw sa inyo, Doc. At maayong adlaw sa inyong tanan dito sa Cebu at sa buong Visayas. Yes, naku, excited ako ngayon dahil another topic ito, no, about brain tumor. Napili natin, Doc, no? Is it really common here in the Philippines, ang brain tumor? There's no parang exact study ito. Pero isa sa pinakamalaking center dito sa Philippines, nag-study pa lang sila from 2018 to 2020. Meron na silang mga cases of parang 115 to 566 per 100,000 na
population na patient. So medyo, medyo malapit-lapit na medyo meron pa rin tayong mga cases. Oo. To give you a background, sa Ozone Med Wellness Clinic Cebu pa lang, meron na tayong mga 5 hanggang 10 patient. Ranging from mga teenager hanggang mga matatanda. Oo, talagang walang pinipili ang mga cancer, no? And in particular sa brain tumor. Correct. Kaya natin napili ito somehow we could also alleviate, no? At mabigyan natin ng information of how we can deal with all of those situation ng mga kababayan natin. And also reach din yung mga nanonood sa atin na merong same concern. Sa touch din natin. Oo, ang dami nga natin, I'm so excited also of hearing and there is na nagtestimonya sa atin after the surgical procedure na tinanggalan siya ng tubig sa sa kanyang brain and it turned out like it's really a tumor, ozone therapy helped her a lot. No, kasi noong una, hindi pa daw siya nag-ozone therapy, parang talaga imbalances yung mga gait niya, yung paglakad niya. There are some like that. Ano ang kahalagahan nito? Bakit natin to dapat intindihin? How? Yung brain tumor po kasi is parang kahit anong bukol na nasa loob ng utak po natin. Hindi ibig sabihin na ito ay cancer na agad. Pwedeng ito ay benign or pwedeng ito ay cancerous. Pero kahit benign po ito, ay malaki yung magiging epekto nito sa utak po natin. Kasi yung utak po natin is para siyang control system sa buong katawan. Siya yung nagdidikta ng ating pagkilos, yung ating panlasa, ating mga senses natin, pag-iisip, emotion, pagtulog, balance, lahat. Sila ang utak ang nagko-control. Pero kahit benign pa ito, pwedeng lumaki ito at makaipit. Ma-place yung mga position ng mga parte ng utak po natin. Kaya pwedeng magkaroon, kahit benign pa ito, malaking epekto nito sa utak natin. Pag cancer naman, sisirain na yung mga cells natin. Maraming mga also there's like the aneurysm, which is really very fatal, and that is the cause is accumulation or coagulation of a clot, the blood clot, and then pag nag-solidify na yun na yun, tumor na. Nagkakaroon ng impediment, And for some, talagang because the brain has this is the center, ng lahat ng mga ginagawa natin, pati motor natin, ang speech natin, yung ating mga senses, nandito nakapaloob. Kaya kailangan talagang thoroughly din na ma-prevent sana natin kung may nararamdaman na tayo na kakaiba. Correct. Hindi dapat natin iisa walang bahala. Minsan kasi, konting headache lang. Headache lang ito na simple. Yung pala, doon na nagsusstart na meron na palang problem sa utak. Kaya medyo kailangan, tayo, kung sa Bisaya, paspas yung natin, diagnose at treat natin. Huwag natin pabayaan, ibig sabihin, And it is really bothersome na you are finding a lot of cases, You have 5 cases of brain tumor in Cebu branch. And what do you think are the risk factors na nakita mo? Marami pong dahilan po kung bakit ito sumusulpot. Pero pwede pong ito ay genes, meron sa problem sa genetics nila na katulad ng mga neurofibromatosis sa PETIA patients natin, meron mga ganon. Pwede rin because of exposure sa radiation. Pwede rin po na sa edad, tumataas yung risk o risko ng mga merong brain tumor habang tumatanda tayo. Usually mga 60 meron na yan sa mga risk na tumataas na ganon. Pero, hindi rin natin maiaalis na kahit bata, katulad nung kanina sinabi natin, meron tayong mga kaso. Pang-apat, pwede pong family history na mamana. Meron sa linya ng pamilya na meron mga brain tumor or cancer. And genetically, yung kanilang genetic structures
are prone to have those history. Yes. Oh, talagang kailangan natin ng grace from the Lord, the mercy from the Lord of really asking in prayer. Sometimes, talagang mapapamangha ka na lang eh. And you have the passion of really knowing of how you could help, and maka-alleviate man lang, makatulong man lang, makasupport man lang doon sa mga suffering those brain tumor. At isa pa yun, nagkakaroon ng debilitating na magkakataon na kung saan hindi din makakilos yung mga yung mga pasyenteng ganito, magkasado na lumalaki yung tumor na yun. And that also another natin na even dementia, dementia because it's in the brain, mga myelin fibers na yan sa brain cells natin, that also being affected, and there is write-up tayong nakuha na there is an effectivity rate for those for prevention of getting into the dementia and then so with the Alzheimer disorders using the ozone therapy. Kaya patuloy pa natin. Ano pa yung mga ibang mga preventive measures na pwede nating magawa para hindi tayo magkaroon ng brain tumor? Ayun, so madagdag ko lang din po para sa kaalaman ng mga ating manonood. Delikado po kasi na yung tumor po natin or yung mga cancer natin or bukol sa loob na natin, utak natin ay lumaki. Kaya kailangan medyo pabilisan tayo kasi yung skull natin o yung bungo natin, close yan siya, hindi siya lalaki. So yung content yan, yung utak, yung mga brainstem natin, yung mga nerves natin, mga blood vessels natin, sakto lang doon sa bungo natin. Kapag merong pang nadagsagan na bukol, ay pwedeng mahirapan. Kailangan pupwesto sila. So walang ibang way para malugar sila, kundi bababa yan sila. Magkakaroon ng herniation. Maiipit yung brainstem, baka mamatay. Yun, ang fatal doon. Or so. Talagang hindi natin pwedeng basta isang tabi lang. Yes. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Yes. Pero umabot doon kasi yung heart natin, yung blood vessels nun, nagpapunta sa utak. So yung ozone therapy na ini-infuse natin sa blood, directly pupunta na yan sa utak. Yes. Coming from the heart. Kasi oxygenated blood na eh. What ozone does, doon pa lang sa vein, oxygenated blood na ang nadadagdag natin. Yes. Okay? Thank you po, Doc M.I. and Doc Rio. Babalikan po natin sila in a while. Sa ngayon, Kuya Juray, kwentong ozone med naman tayo. Since marami ka ng mga narinig na mga testimonies, I'd like to hear what stood out to you this past few interviews that you've had. Ayun, ini-English na ako, mga kapamilya. Meron dito yung mga pasyente talaga na galing sa abroad. Tama ka nga, Deb, yung mga, actually meron na tayong mga foreigners na nasa atin, especially in Cebu. So daghan na mga pasyente doon na mga talagang pumunta lang ng Philippines, pupunta lang ng Cebu para magpagamot kasi mas nakikita nila na mas mura dito. At the same time, talaga yung program natin, talagang from pagpasok pa lang nila for the very first day na nasa clinic natin, hanggang sa makalabas sila at hanggang makuha nila yung second laboratories nila, third laboratory. So, tamang-tama po ang ating topic na ito. It's because itong ating ipi-feature ngayon na story, Deb, is isang storya ng isang tatay, professional, nagtatrabaho sa sobrang stress, sa sobrang busy sa trabaho. Parang nakaligtaan na niya yung health niya. At talagang nung nalaman niya na may sakit siya, oops, nabago ang lahat, Deb. Yan. Naku, Kuya Juray, excited na akong marinig ang kwentong yan. Panoorin po natin itong episode na ito. Meron kasi kaming yearly check-up. Sinama ko yung colonoscopy doon sa check-up ko. And doon nakita na meron palang cancer na. Before nga akala nila stage 1 lang kasi maliit pa. Pero nung naoperahan ako, nakita nila it's stage 3A na pala.
Kaya sabi ko nga no'n, nananaginip ba ako or totoo ba yung ano or baka nagkamali lang yung mga doctors. Parang ayoko pang maniwala. Sabi nung surgeon, wag ko nang patagalin ng 15 days pa yung ano ko kasi ang bilis daw mag-metastasize noon. Baka biglang kumalat, hindi nila masasabi, ganyan. Sila mismo nakikiusap. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Ako si Ramil Ramos and nakatira ako dito sa may Philinbest Heights, Quezon City. I was diagnosed with stage 3A colon cancer last year, 2024, January 2024. Meron kasi kaming yearly check-up sa bank namin. And sinama ko yung colonoscopy doon sa check-up ko. And doon nakita na meron palang cancer na. Before nga akala nila stage 1 lang kasi maliit pa. Pero nung naoperahan ako, nakita nila it's stage 3A na pala. Wala namang anything na masakit or what na ako naramdaman. Kasi sabi nung doktor ko, maramdaman mo lang daw yung masakit na talaga kapag ka nag-metastasize na, medyo malaki na. In case ko kasi, hindi pa ganun kalaki yung bukol na nakita. Syempre nakakatakot din, di ba? Parang ang dami mong questions, bakit mangyayari yun? Maingat naman ako sa pagkain. Kung mag-rice ako, half rice lang, tapos brown rice pa, baon-baon ko lagi. Hindi ako umiinom, wala akong other vices. Kahit sa mga parents ko, kamag-anak ko na malapit, wala namang may cancer. Sa akin lang nag-start. Kaya sabi ko nga nananaginip ba ako or totoo ba yung or baka nagkamali lang yung mga doctors. Parang ayoko pang maniwala na meron nga akong cancer na. Nakakabigla din, lalo na bata pa yung anak ko. Actually, hindi ganun kadali. Siyempre, cancer yan. Malaki yung gastos. Inisip una namin, saan magiging source of income namin. At the same time, yung misis ko hindi naman nagwo-work. Ako lang nagwo-work. Hindi namin sinikreto. Talagang sinabi namin kung ano yung kalagayan namin that time. Yung mga iniisip namin na pwedeng mangyari. And very supportive naman, mga kapatid ko, mga ibang kamag-anak ko. Sila yung nag-aano sa akin, nagpo-push sa amin na just keep on, holding on. Well, actually, nung January, nung ma-diagnose ako, sabi nung surgeon, wag ko nang patagalin ng 15 days pa yung ko kasi ang bilis daw mag-metastasize noon. Baka biglang kumalat, hindi nila masasabi, ganyan. Sila mismo nakikiusap. Malaki yung possibility na magkaroon ako ng colostomy bag. Yun ang pinakaayaw na ayaw ko kasi sabi ko doon sa doktor, paano yun? Yung colostomy bag, how long will it take? Temporary lang ba yun? Or habang buhay na ba yun? Kasi I've heard na may mga tao na habang buhay naka-colostomy bag. Hindi pa raw niya masabi. Pag nabuksan na, tsaka niya masasabi kung lifetime ba yung colostomy bag ko or pwedeng magkaroon ng case na pwedeng ibalik uli yung pagdugtongin uli yung bituka ko and hindi na ako mag-colostomy bag. January yon. Tapos ito nga nakita ko na nga tong ozone. So una kong na-meet si Dr. Kim. Na-meet ko rin si Dr. Rio after that. Start na ako mag-ozone noon. Sabi nila mas maganda yung kung sakali matutuloy ako magpa-opera or whatever, maganda yung makapagpa-ozone na ako para malakas yung katawan ko talaga. Na naka-ready na ako talaga for that. Though sa totoo lang, ayoko magpa-opera. Sabi ko, hindi na ako magpapa-opera. Ito na lang, tama na. At ozone na lang, ganyan. Na-convince nila ako na mas maganda kung magpa-opera. It will be easier for us na ma-treat yung kung ano man yung natitirang cancer cells sa katawan mo after the operation. And it happened April na. So ilang months din ang dumaan. Kung tanungin mo naman kung natakot ako dahil sabi nung unang doktor, huwag ko patagalin ng 15 days, baka mag-metastasize. The good thing is, from January to April, nag-ozone na ako. Hindi siya nag-metastasize. Na-contain
yung cancer. So April, after that, nagpahinga lang ako ng a few weeks. In-schedule ako for 8 cycles muna. So dahil sabi, nag-start na ako mag-chemo. On the 4th cycle, sabi nung ni Doc na nag-ano ng chemo ko, sabi niya, pa-check muna tayo. So may mga lab test na ginawa after the 4th. Malaki rin na itulong na ozone kasi after every session ng chemo ko, punta ako dito, either kinabukasan, andito na ako ulit para mas mabilis yung recovery ko. Doon sabihin na natin na nakakatulong siya. Meron pa din sakit eh. Doon hindi ako nagsuka, hindi ko naramdaman yon. Masakit pa din, nakakapanghina pa rin. Parang sa akin, ma-describe mo as parang feeling na meron kang mabigat na trangkaso yung feeling mo na gano'n. Kaya nung after ng 4th session, sobrang saya ko kasi tapos na. Wala nang chemo ulit. Hanggang ngayon actually, nagpapa-ozone pa rin ako. Sabi nila, at least tingnan natin after a few months. On November, after so much mga testing, sabi ng doktor, pwede na natin ibalik yung bituka ko sa dati and tinanggal na yung colostomy bag. Malaking ginhawa eh. Kasi napaka hirap din na may colostomy bag kasi usually kailangan pumunta ng CR mga 7 times a day to clean it up. Pero kung minsan, in the middle of the time, pag nag-leak bigla, kailangan mong palitan. Tanggal yon, tapos palit na naman ng bago. Ito yung ozone. Yung sharing ng bawat isa. The way they pray for you. May healing din doon eh. Yun ang pinakamalaking naging help sa akin. Yung mismong mga nurses, the doctors here, even the staff was been very helpful sa dinaanan ko ng sakit. The way they approach me, asking ano yung prayer request, it really helps yung tanungin ka lang nila ano yung prayer request mo or i-text ka nila para kumustahin. It has been a great help for me. And I thank the Lord na dinala niya ako dito sa Ozone Clinic. Though malakas na yung pakiramdam ko, nakatagal ako sa gitna ng bukid, kahit kalahating araw nakabilad. I can really feel yung lakas na, pero I believe gusto ko nang i-maintain siya at least kahit once a month. Maintain ko na makapagpa-ozone kasi it really helps me a lot. Okay, gikan sa Cebu ni atakaron din sa Ozone Med Davao para atong pangutanon syempre ang nag-inusara na Ozone Med Doctor dinhi sa Davao, ang atong physician in charge sa Ozone Med Davao, ang atong isa sa mga pinakabatanon nga doktor dinhi sa Ozone Med Wellness Clinic si Dr. Coles Badoy. Doc, mayong adlaw. Mayong adlaw sa tanan mga Davaoenos. Ayan, at nakikita din natin Doc, nakikita ka rin ngayon, Doc, sa buong Visayas at Mindanao, at syempre sa mga manonood sa atin online. Syempre, Doc, kung si Dr. Rio at si Dr. M.I. nag-isgot about cancer, unsaon pagpugong sa cancer, unsay mga treatment about cancer, dinhi sa Ozone Med, holistic ta. Diba? Hindi lang cancer ang ginakater nato ang atong ginatabangan, but gitabangan po nato ang mga walang sakit at ayaw magkasakitan. Yes. Usa gyud na sa mga pangutana sa mga nag-inquire din sa Ozone Med Wellness Clinic page, Doc, kung unsa ka importante yung lifestyle sa atong mga pasyente nga nganong nadangat man sa cancer. So, syempre, Doc, isa sa mga pangutana sa atong mga pasyente, dili sila cancer patient, pero naana sila sa level nga hindi na healthy ang ilang diet. So, gitawag na to healthy balanced diet. Ang medyo may problema sila dito, Yes. Kasi ako din, Doc, wala ko pili sa kaon. And especially kaming mga Bisaya, bisag unsa na lay among kanon pod, So daghan na pud ko kailang baka kita nimo maayo ang lifestyle, healthy yung lifestyle nila, pero food pala ang naay problema, Doc. Unsa ka importante ang healthy balanced diet? Yes. So sa lahat po ng di mi alam, kung unsa man ning healthy balanced diet, ang healthy balanced diet po is rich in vegetables and fruits. Okay, daghan jud ang imo makaon dapat na mga alugbati, malunggay, ganyan, lahat ng dahon-dahon,
old fruits. Ang sa Davao naman, daghan itong mga fruits, no? Ang pomelo, ang mangosteen, etc. So, hindi lang fruits, pero rich also in grains, mga grano. So, rice, naapod ang rice, naapod ang mga oats, no? Oatmeal, ganyan. And ano pa, dapat mababa ang sa salt. Dili para jud ang imong kaunon, dapat low salt lang tayo, less than 2 grams a day. And low din ang refined sugars. So, ang mga tamis, ang mga cake, ang mga leche plan, hinay-hinayin lang nato. Ako, Dok, pangutana, no, ang sabi ko, ginamos. Siyempre, sa Sibulok, buwad. Daghana, siyempre, nasa sa ubang lugar, no, buwad. And siyempre, mga tamis, Dok, kasi yung mga pasalubong na to din sa Philippines, no, yung mga delicacies natin, mga tamis. So, dili din siya advisable, Dok, no, na para ma-maintain yung health mo, na kana mo permingkan on or magiging part siya ng ano mo, daily life mo. Actually, ang principles kasi is always moderation. So, moderation lang. So, for example, nakakaon na mo ng bulad sa imong breakfast. E di syempre, hindi mo naman i-lunch na yun at saka i-dinner, di ba? Merienda pa. Oo, merienda pa. Baka naman magbulad ka 3 times a day. So, ang maganda, moderation lang. So, hinay-hinay lang, dili parat ang tanan, no? So, para okay lang imong health. Yun, Doc, may isa pa tayong concern din nato, no, ng atong mga viewers na nagtanaw, Doc. Para nila yung mga buffet, na siya, no? Eat all you can, marami na siya. So, abi na mo, Doc, na, sige, kaon na kong daghan ron, magsangyup lang kong daghan ron, mag-itulyukan ko daghan ron, tapos bawiun ako ugma. Sakto ba yun, Doc? Kasi actually, you are overusing everything, no? So, ang gawain kasi dito sa Davao, usually, magbo-buffet tayo and then magka-fasting pagkaugma. So, ka naman ang ginabuhat sa tanan. Pero hindi siya healthy kasi nasa-shock yung system natin. So, Doc, how about this poor eating habit, Doc? Ano yung ma-explain mo about poor eating habit? Yung habit, minsan kasi tayo, Doc, puro na rin po tayo fasting. Di ba yung na-misinform yung atong mga viewers, Doc, na abila fasting or diet, yun na yun, diet. Pero hindi sila informed, hindi sila guided kung ano yung diet. Alam mo, isang poor eating habits na common sa Pilipino, yun yung hindi kumakain ng breakfast. Sasabihin nila, ay, magbabrunch na lang ako. Guilty ako dyan. O, di ba? Ay, guilty, sorry. Yung mga sabi nila, ay, mga 9 o'clock or 10 a.m. na ako musugod sa akong breakfast or sa first meal. And then, bawiin na lang ko pag mga snacks sa hapon or sa gabi. And even iba, nag-stocks sa gabi. Yun ang problem. So actually, ang pinaka-best is you have 3 meals a day. 3 full meals. Para wala ka ng mga in-betweens or snacks. Ayan. 3 healthy Full meals. Yes. Kasi yung iba, healthy, full, pero fullest, Doc. Fullest. Umaapaw. Umaapaw. Ang tawag doon, binge eating na. Oo, para nanonood ng Korean novela, Doc. Actually, Doc, sinasabayan natin minsan, no, habang nanonood ng mga Korean novela, nagbe-binge watching ka, pero di po ni mong kaon. Masarap kasi yung crunchy, di ba? Pero napadaghan man, Doc. Especially mga parat, sobrang mani na puro maalat. So, di kayo, di siya advisable para sa mga, especially sa mga young people na rin, no. Abi manggod nato, Doc, na nato mga kabataan, no, na bata pa bitaw ko. Mo man yung mentality, no, kaon lang ko ng kaon, pero bata pa man ko, mabawian na, matiguan ko. Ay, na problema meron kami pasyente, even 15 years old, chronic kidney disease na. Bakit? Puro instant. Marami ngayong obese. We call it now obesito pandemic. So, instant, Doc. So, di ay siya advisable kasi tayo, no, simula ng pandemic, even before pandemic, no, na instant coffee, instant noodles, instant na lahat, no, even mga fast foods, no. So, di pala siya advisable. Kaya nangyari po sa atin, instant sakit. Marami na rin instant cancer ngayon, instant na mga chronic diseases. At the young age. At the young age. Okay. Doc, ito pa, isa sa mga ginadiscuss ng atong mga pasyente, no, yung sedentary lifestyle. Ano sa man siya, Doc? Can you explain para masabtan na to? Yes. Ang sedentary lifestyle po, ibig po sabihin, you are mostly sitting the whole day. Meaning po, you are sitting more than 6 hours a day. Ouch! Sa mga tao dyan. Sa pisina, Doc. Oo. Sabihin nila, nagkatrabaho naman ako 8 to 5. Anong gagawin ko? Pwede ka naman mag-stretching, pwede kang mag-CR dyan, pwede kang mag-break muna. So, just to break the sedentary lifestyle. Did you know ba, mga kapamilya, mga kadabawenyo, na ang sedentary lifestyle is the biggest problem in the 21st century? Wow. Yes, totoo yan. Sa tinuod lang. Okay. Nagsugod ko naglabi na, Doc, no, after nung pandemic time, no, na wala kang malaagan, wala kay baka activities na pwede mo mahimo, no.
Pero yung pala, may effect pala yun. Kasi syempre, like ako, I work like 12 hours, minsan 15 hours a day, nasa bahay lang, puro lang cellphone, nagta-type. Hindi din sila maayo, Doc. No? Yeah, so I think it is the high time na we can be aware of the sedentary pandemic also. Ayan. Yes. I-connect na to, Doc. Syempre, Yes. no, nakala ka sa balay, no? Tapos, syempre, overtime ka. So, kulang-kulang na imong tulog. So, usa na ako minsan, no, na pag kulang akong tulog, lahi lang yun ang akong pamati sa akong lawas, no? So, asahay mo bawi ko. Kulang kong tulog, 12 hours, mo bawi ko halos 23 hours na kasi kapoy na kaayo. Tama ba to, Doc? Actually, ang tawag dyan, chronic sleep deprivation. So, masyadong yung term, no? Matindi. Chronic sleep deprivation. Ano yung sabihin nun? For the longest time, nag-build up po kasi yung ating deficiency ng sleep hours. So, ang nangyayari, for example, ngayon, you're taking only 5 hours sleep at night. So, may kulang kang, ang normal po kasi o regular sleep, 7 to 8 hours. So, meaning 5 hours ka lang ngayon, meron kang balancing 2 hours. So, meron kang balance. Bukas, natulog ka ulit, 4 hours na lang. So, may balance kang 4. So, nag-accumulate po ito. Ngayon, pag on the longest run po, nag-accumulate siya, ang epekto sa imong lawas, nag-increase po ang stress hormone. So, pag nag-increase po ang stress hormone, that is cortisol, ano nangyari? Tumataas ang BP, tumataas ang sugar, tumataba ka, bumabagal ang metabolism. Yan ang epekto. So, not good. Ako, actually, Doc, some of my friends, no, sabi nila, tama naman yung supplementation ko. At tama, sakto din ang kaon nila. Sakto po ang ilahang exercise. Pero yun nga, ang problema, kulang sa tulog. Yes. Hindi din pala dapat, Doc, no, na dapat pala balanse gihapon ka sa tanan. Kasi di ba, ang mga sleep, mga agit, mga sleep deprived agit, no, di ba, masungit, no, and then mga irritable. So actually, it affects the mental health as well. Wow, daghang kay tag nakatunan from Dr. Coles, no, and I'm sure na katong mga nagtan-aw nato din karon, no, na makarelate mo as simple as this tatlong question na akong gihatag ni Doc. Makarelate mo kasi pwedeng ikaw mismo guilty ani nga mga lifestyle. At the same time meron kang kapamilya or mga kamag-anak nimo no nga sila din nakita nimo. So it's about time for you na to learn and to be educated na din sa Ozone Med like Dr. Coles din sa Davao, no, we have patients, Doc, na hindi talaga cancer. No, so meron na lang kino-correct lang tayo yung mga degenerative diseases, no, high blood, diabetes. No? Naku, daghan na po na kayo. Daghan na no? po sila. So daghan pa kay tag pag-usapan, no, daghan pa kay tag mga hisgutan, ng mga question, especially sa mga walang sakit at ayaw magkasakit. So kamong man nagtanaw din ha, pagpabilin lang mo to keep in touch with us sa atong mga social media pages. And syempre po, you can contact our clinics, atong mga doctors. Sobrang di-extend miles. They have, di ba, milers ang mga doctors namin even after the office hours, no, kung may question ng pasyente, you reach out to our patients. So, daghang kayong salamat, Doc Ancio, sa atong sunod nga episode. Kay daghan pa kay kung mga pangutana nimo about lifestyle and about health. Thank you so much. And we're back. At ngayon, pag-uusapan namin ni Dr. M.I. ano-ano itong mga simptomas ng mga brain tumor. Ano ang mga karaniwang simptomas ng brain tumor, Doc M.I.? Nakita mo dyan sa ating Cebu branch. Actually, Doc, kung pag-uusapan po natin ay yung lahat ng simptomas, wala po ako may turong isa. Kasi bawat location, may iba't ibang fraction. So kung saan naiipit, doon magkakaroon ng simptomas according to that location. Kunwari, pwedeng headache. Kunwari, kung ang naapektuhan o ang naipit na part ay yung sensation na part sa paa, doon magkakaroon. Kung sa mukha, doon magkakaroon. Pwedeng magkaroon ng motor problem or yung pagkilos. Pwede rin sensation, yung pag-senses. Pwede rin matuduwal, masusuka, mawawala ng balance, iba't klase. Meron din parang hindi nakakaalala. Yung mga memory loss, minsan, Transient, amnesia. merong transient, meron ding Wala na talaga. Minsan, memory loss. minsan, lang din. Yung ngayon lang, starting today hanggang sa mga susunod na araw, doon niya nakalimutan. Meron din na yung mga previous, hindi niya naayala. Meron din yung calculation ng sa math, hindi na So, minsan may mga gano'n. O naming lang. Minsan, mahawak siya sa mga maiinit na bagay. Napapasok na siya. Depende sa location. And then seizures also. Yes. These are some symptoms, signs and symptoms. Like minsan, Doc, yung mga
hindi nga, walang mga seizures, pero sasabihin ng mga nanay o ng mga parents na bumabagsak yung mga anak nila. Yung pala, lagi nang nakatunganga. Akala nila yung usual na nakatunganga lang. Yung pala, seizure na yun. Sun seizure na yung tinatawag. Because of the tumor. Yeah. Is there also some signs that you can see in the eyes? Yes. Yes, especially kasi may mga muscles tayo na connected din in our brain cells, no? Sometimes pagka yung turning yung katulad yan, you look on the right or to the left, iti-test din natin yung Correct. lateral gaze ng Minsan ay iwan yung isa. Minsan yung isa minsan mag-doppling, minsan, double vision. correct. Minsan lumuluwa. Minsan din yung vision mismo, yung hindi na nakakita. Minsan lumalabas na yung natin, lumalabas na yung puti sa mata sa taas. May mga ganun. Because of increased intracranial pressure o tumataas yung pressure sa loob ng bango because of the additional mass doon. So, Kaya talagang hindi basta-basta. hindi. Kaya kailangan kahit simple headache fan na natin. Mansusa na natin siya. Oo. So, it all depends upon the area that is being affected, no? Ng tumor na to, kung saan siya nag-lodge in, no? Naku, ang pinaka-center pa naman yung the pineal gland. Naku, ang dami talagang affected. Correct. And also, Doktora, bakit nagkakaroon ng symptoms? It's because of compression ng mga brain issue. Again, yung sinabi ko. Pangalawa, pwedeng yung mga nerves po natin nasisira, na i-impinge, na nagko-control doon sa function na yon. Pangatlo, because meron kasi parang parang daluyan ng tubig sa loob. Pag nako-compress yun, naiipit, nababarahan, dumadami yung tubig doon sa loob. Kaya nagkakaroon ng pressure. So maraming pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga symptoms. Okay, yan nagkakaroon ng another procedure to lessen those pressures, no? Okay, imagine natin to. How would you detect now whether you have that tumor, no? Yeah. Isa po paano natin ma-detect yung mga tumor natin ay isang pinakasimple ay yung neurological exam. Ibig sabihin nito, physical exam, i-test natin yung pasyente na maraming sobrang haba ng neurological exam para makita natin yung mga signs na yun. Pananakarin, paririnig, titignan yung mga ngala-ngala, dila, kung diretso ba, yung pagtingin ba natin, yung mga muscle function or test natin, sensation sa mga balat natin, maraming kasama nun sa neurological exam. Pangalawa, yung imaging na tinatawag na diagnostic test natin, titingnan natin yung utak o yung bungo kung meron bang mga bukol doon. Titingnan natin yung exact. Through that imaging, makikita natin yung laki, yung lawak, kung saan apektado at yung location ng mga tumor na yun. Pangatlo, pwede kong biopsy. Kukuha ng konting tissue doon sa area, tapos inalagay natin doon sa slide, i-examine ng doktor yon kung benign ba ito, malignant, anong klaseng tumor ba ito. Pas mag-grade yung mga tumor na yon kung malala ba siya or hindi. Grading is according to the size of the tumor. Yes, kung gaano lalaki, gaano the seriousness ng kanyang yung pagsakop do sa area niya. Yes, katulad ng kunwari, grade 1, mabagal yung paglaki. Parang pag mabagal yung paglaki, mas predictable mo kung ano mangyayari. Mas predicted mo kung ano yung gagawin mong treatment. Mas makikinto mo siya. Pag grade 4 na, medyo mabilis na yan, agresibo na yan, medyo mahirapan na tayo to cope up o habulin pa yung ganong mga klaseng to. So we're coming into the hope, no? We're not saying that this is the only one that treatment that we are presenting to you, but our approach is an integrative, no? It's a complementary approach for those who are suffering the brain tumor. Yun nga po, no? We're discussing with Dr. M.I. the ozone therapy, the application of the ozone therapy for those who are suffering the brain tumor. Hindi po natin basta sa amin lang, but it has to be a collaboration of the management ng ating mga neurologists, no? At saka yung mga upper and specialized group, no? Na
tumitingin po sa kind of tumor, in particular sa brain tumor. So, let us discuss yung role again, no, ng ating ozone therapy and what method do we apply for this. Yung in-apply natin sa branch, particularly sa Cebu, no. I have also 2 cases of brain tumor in Southwood and also in kasi sometimes mets na yung iba no, kaya umakyat na sa brain tumor. Kaya pero primary cause ng cancer niya is from the breast and then kumalat na. Kasi isa po yan sa mga favorite na location or yung mga metastatic na place or site. Yung brain, kasama yan yung brain, lungs, Kasi highly vascular siya. Maraming mga vessels. Kaya laging talagang tinitingnan din yung brain. That's why we are so also teaching our patient yung nutrition part naman. Okay, so let's discuss the role of the ozone therapy and what method do we apply for this. Ayan, so isa pong mode of treatment natin ay yung sa minor autochemotherapy. Yung mag-i-infuse tayo ng ozone doon sa dugo natin. Dahil sabi nga po ninyo kanina, highly vascularized o maraming blood supply doon sa utak natin. So, yun yung better way para makapunta doon sa utak natin. Yung i-infuse natin yung ozone sa mga ugat natin. Yeah, that's a natural and integrative approach. No? Meron din tayong yung method of the insufflation, especially in the ear. Yan. So excited with the ear insufflation. Parang kasi siya nag-spray ka talaga ng medical ozone gas through the ear tube, no? The passageway, and it can permeate everyone doon. Talagang kitang-kita mo yung parang it's an impulse so rapid and so quick that these molecules could penetrate every cells of in particular sa brain, kasi nga highly vascular siya. Kaya by ear insufflation pa lang, I remember may bata talaga na hindi natin malagyan ng kahit na baby needle yung gagawin natin. Pero with the ear insufflation and rectal insufflation, talagang nagkaroon ng manifestation ng improvement sa management ng batang yun. Kaya a little improvement na yun, it gives them hope, no? And to move on to their lives, no? Ang mother talagang parang hopeless na sila. But with the ear, pati yung mata ng bata, nakita na namin kasi yung sinabi mo nga kanina, parang bulging na talaga yung left eye ng bata. And bugbog na rin siya sa their conventional treatment. So we tried the ear insufflation and rectal insufflation. She's only 4-year-old. And she's still alive right now. And alive and kicking and doing well. And siguro sa mga next natin, papakita natin yung manifestation of the miracle na yun, na nangyari sa batang yun na may brain siya. Gusto ko po yan makita, Doktora. Napaka-exciting na makita. Of course, nandun yung pa rin natin. May mga conventional treatment din. Kaya sabi natin, this is a complementary, no? Or integrative. So, napapaloob tayo dun sa conventional treatment din na pwedeng i-inactivate sa mga cancer cells na yun. As a team, hindi lang siya, kundi pati yung with the help of the neurologist, neurosurgeon. Multidisciplinary team of doctors, no? And I'm praying na talagang bigyan natin ng pansin, yung the oxygenation. Para sa akin, parang nag-fumigate ka eh. You are spraying the ozone gas during the pandemic at that time, no? Nag-fumigate mo lahat ng mga gamit natin. Parang ganun lang din, Kasi talagang kitang-kita natin yung sterilization effect, no? And it can kill all the bad bugs in our system. Okay? So may mga pa tayo. Of course, there are surgical approach, no? Radiation, chemotherapy, mga pwedeng observe lang muna kasi iba naman talaga ay hindi siya lumalaki. Minsan,
stagnant lang siya doon. So, if walang symptoms, there's no need para i-develop yun. Some of the tumors are very responsive din sa mga radiation, but of course there are some mga side effect, and we lessen the bad side effects or complication of radiation exposure. Right. Okay, so yun, importante na mayroon tayong para multidisciplinary coordination and collaboration for the management of the patient. Okay? So, Doc, ano yung take-home message mo dun sa topic natin? Oo, malaking tulong po ito na ma-take away natin, na mabigay natin sa ating mga nanonood ngayon, kaparaanan na mayroon pang isang modality na pwede nilang gamitin o itry, na hindi naman siya nakakatakot, hindi siya invasive na sinasabi natin na nagkukos ng downtime sa mga pasyente. In fact, this also help and support the immune system, the very strength and the energy of the body system for patients. So, kaya pinapaliwanag natin na this is an integrative approach, no? We can be a collaboration with the other doctors who are open-minded. Pag-pray lang natin na ang mga patients din at ang family nila na nagsusuporta sa pasyente are open-minded. What do I mean by that, no? You have the right to choose. You have the right to know, and you have the right to be informed. So, isa lang po ito sa mga modality na sa inyo pong experience, katulad ko po, na-experience ko talaga for 18 years now, coming December, no? For 18 years that I use this kind of therapy. Lahat po to, the method of delivery was also given to me, no? My ear insufflation, it could penetrate the pathway here in the ear and goes into the brain, pass through the eyes, to the throat, up to the lung level. Ganun siya kaganda. Yung sa rectal insufflation naman natin, pass through the rectum, the anus, to the colon, small intestine, all the GIT tract, up to the liver part. Diba, ang ganda na sa lubong sila, yung pausok na yun na nagaganap, which is systemically ang approach natin. Okay, so ozone therapy also is a big help to improve the circulation of those naiipit na mga kaugatan, mga nerves. Ipit nagkakaroon ng hypoxemia. Iba yung hypoxia sa hypoxemia. Yung hypoxemia yung blood supply, yung nutrients na pumapasok din sa brain. Kasi sa mga previous na episodes po natin, sabi po natin na konting minutes lang or konting seconds lang na naipit yung mga blood supply natin, like kasama na yung utat, wala naman, hindi na siya magkakaroon ng return or hindi na magiging reversible. Irreversible. Talagang ICU na kaagad. May intensive care na. With ozone, dinadami natin, nagkakaroon ng angiogenesis, pinupukan natin yung mga blood vessels natin, pati yung nutrients and ozone po. It's a wonderful creation, no? And it's a miracle, yung angiogenesis na yan, na kung na-impede man yung ugat na yon, there will be a new branch of the vessels that is being regenerated through oxygenation, not through the circulation. So, marami tayong natututunan to, At marami pa rin na, I hope ito pong aming episode na ito ay nakakatulong, dagdag kaalaman, so that, sabi nga natin, prevention is better than cure, no? And so with the effectivity rate, I would say you can also ask the patient to have experienced the ozone therapy. And for me, talaga po, for 18 years now, I'm still having my ozone therapy also once in a month for my maintenance, so that the level of my oxygen will just be on a normal phase, no? On a maintenance phase. And so with my immunity would be strong, supported, that no matter what the situation in our environment, mapa-expose ka doon sa mga nakaraan talagang exposed tayo sa influenza, viral
natin, mga flu syndrome natin, mga nakaraang araw, dahil doon nga sa natin, sa climate natin. Yes, pa. Maraming effect yun sa ating immune system. And so, if you are also with that, making your immune system strong, have an experience of the ozone therapy in our clinic, and we're so thankful that you can come and enjoy that and experience that. Thank you, Doc, and we'll see you another topic for this episode. And I hope nabigyan natin ng information ng ating mga kababayan, especially there in Cebu, no? Correct. So, mag-visit lang po kayo sa ating clinic po sa PTI Corporate Center sa 12th floor. Malapit po tayo sa Ayala Mall sa Cebu Business Park. So, we could discuss with you ang mga treatments natin, pangtulong doon sa consultation nyo and management with your doctor like neurologists and internists and neurosurgeons for regarding your brain tumor or buccal sa ulo po natin. Kasi ito ay collaborative na action with the doctors. It's maraming doctors natin. Maliban po doon, yung emotional support coming from the friends and families, and also yung New Start program, tutulungan po natin kayo na alagaan yung sarili ninyo, yung tamang lifestyle, and also yung i-encourage pa namin kayo to have your follow-up check-up with your doctor para hindi maputol din yung treatment. And to monitor yung mga simptomas na baka lumabas, mga additional symptoms para i-observe natin. Yes, we're so thankful for all those information, Doc M.I., Okay po. And we're really thankful to the Lord that we have able to open up there in Cebu and help out our kababayan na nasa Visayas region. Although, konti lang alam ko, jutay lang. Jutay lang sa Visaya area. But alam mo naman, we wanted to really makasalamuha po sa inyo at mabigyan po kayo ng impormasyon na makakatulong po sa atin pong pagkakamutan. Thank you very much and see you on our next episode. God bless! Dalang salamat Doc Rio and Doc M.I. Sa susunod nga episode, makita gihapon ta. Ug kamo diha nga nagtan-aw, I hope umang hinaot mi nga daghan og nakatunan sa ilang gi-discuss ni Doc Rio ug ni Doc M.I. karon. Ug kamo usab kung gusto mo nga moani sa among clinic o gusto mo mopakonsulta sama sa giingon ni Doc M.I., andami nga moalagad kaninyo. Visit lang sa among mga branches sa Cebu, Bacolod ug sa Davao. Ug syempre, gusto namo nga mahimong blessing ninyo. Busa, may makita kamo karon nga QR code ug kini nga QR code iskan ni kay kamong hatagan og special nga discount og privileges sa inyong pag-visit sa among mga branches. Busa, ayaw kamo kahadlok sama sa gingon sa atong mga doktor, mas maayo nga naatay saktong impormasyon sa atong gibati nga sakit. Diba, Deb? Yes, and to know more about ozone therapy, please visit our Facebook page, Ozone Med Wellness Clinic, or our website, www.ozonemedclinic.com. Please follow us on all of our social media accounts sa aming Instagram at sa TikTok. This is Deborah. O padayon sad mo sa pagsuporta namo, busa tutuki pod ninyo ang replay ani nga episode ug i-share ni sa inyong mga kaila para naamoy makuha nga impormasyon. Kini si Jeray, magkita-kita ta sa sunod nga episode dinhi lang sa New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk, Season 3. Atangin next week. Okay, ang formaldehyde, yun ang mga preservative natin na ginagamit sa mga specimen natin, Doktora? About the embalming. Embalmer. Right. Yes. No, kasi yung mga embalmer are also exposed to this, no? And there's also formaldehyde sometimes in inasal. For those chemical content na talagang cautious din tayo. Na-mention mo, asbestos. Yeah, asbestos. Naku, sa roof. Yan yung mga material content ng mga roof nung araw. Kaya tinanggal na yan, no? Yung mga kind of roof. Kaya i-check natin kung asbestos content yung ating ginagamit na bubong. Okay. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.